15 second hook. Akala ng bagong asawa ng bilyonaryo na wala sa mansyon ang lahat. Pero nang dumating ang bilyonaryo nang hindi nagpapaalam, nakita niya ang eksenang hindi niya kailanman inakalang gagawin ng babaeng minahal niya. Isang timba ng maruming tubig, isang sigaw ng takot, at ang katotohanang bumago sa buong pamilya magpakailanman. Part 1, 2,000 words. Sa loob ng napakalaking mansyon ng mga Alcaraz, tila tahimik ang lahat, pero ang katahimikan ay hindi pala tandaan ng kapayapaan, kundi ng takot. Ang dating masaya, maliwalas, at puno ng tawanan na tahanan ay naging parang kulungan mula nang pumasok sa buhay nila ang bagong asawa ng bilyonaryong si Adrian Alcaraz, ang babae na kinilala nilang si Cassandra. Sa mata ng marami, si Cassandra ay perpekto, maganda, elegante, mabango, magalang at mapagmahal. Ngunit sa loob ng mga peder na mansyon, iba ang mukha niya, madilim, malamig, at punong-puno ng pagmamataas. Alam ito na ina ni Adrian, si Aling Rosa, at ng 2 anak niyang lalaki, sina Miguel at Lucas, na parehong bata pa at wala pang sapat na lakas para ipagtanggol ang kanilang sarili. Sa paningin ni Cassandra, istorbo ang matanda, pabigat ang mga bata, at walang lugar sa buhay niya ang kahit sino maliban sa sarili niya. Habang si Adrian ay abala sa negosyo, lumilipad kung saan-saan, nakikipag-meeting sa iba't ibang bansa, at nagtatrabaho ng halos araw at gabi, wala siyang ideya na ang babaeng pinakasalan niya ay unti-unti nang sinisira ang mismong pamilya na pinakamamahal niya. Bilisan niyo! Mga inutil, sigaw ni Cassandra habang nakapamaywang at nakatitig ng masama sa 2 bata. Si Miguel, ang panganay na 10 taong gulang, ay dali-dalong pinunasan ang mesa. Si Lucas naman, na 8 taong gulang, ay takot na takot habang naglilinis ng sahig, nanginginig pa ang maliit na kamay. Etikas, kung pwede po sana kami na lang ang maglilinis. Huwag niyo na pong pagalitan si Lola, nautal na sabi ni Miguel habang lumingon kay Aling Rosa, na nakaupo at humihingal dahil masakit ang likod. Hoy bata, singha ni Cassandra, sabay hawak sa buhok ni Miguel at hinila ito pabalik. Walang nagtuturo sa akin kung ano ang gagawin dito. At ano? Ako pa ang dapat mag-alaga sa nanay na asawa ko. Hindi ako katulong dito. Kung ayaw mong pagalitan siya, gawin ninyo maayos ang trabaho ninyo. Aray, halos mapasikaw si Miguel. Napatayo si Aling Rosa, nanginginig sa galit at sakit. Cassandra, tama na. Mga bata yan. Bagamat mahina ang boses ng matanda, naroon ang paninindigang ipinakita niyang buong buhay niya. Ngumisi si Cassandra, ngising may halong pangmamalit. Ay naku, Rosa, kung talagang mahal ka na anak mo, bakit hindi ka niya dinala sa sarili mong bahay? Dito ka pa nakaasa sa amin. Kabigat ka. Pati mga anak ng asawa ko, walang alam kundi umiyak. Hindi kami pabigat, mahinahong tugon ni Rosa. Anak ko si Adrian. At may karapatan kaming manatili dito. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit galit ka sa amin. Umangat ang kilay ni Cassandra na para bang insultong malaki ang tanong. Dahil nasa daan kayo, sagot niyang malutong. Balak kong baguhin ang lahat dito. Kailangan na mansyon nato ng bagong simula, bagong ayos, bagong buhay. At hindi kayo kasali doon. Nang marinig iyon, napayuko si Miguel at Lucas. Tumutulo ang luha ngunit pilit nila itong pinupunasan para hindi makitang lalo silang hinaan. Dahan-dahang lumakad si Cassandra papunta sa timba na maruming tubig na ginamit kanina sa paglalaba ng mga basahan at basurang panlinis. Itinaas niya iyon, mabigat at malansang amoy na halos magpalakit sa sahig. Mulang gayon, matalim ang tingin niya, lahat kayo, susunod sa akin. At kung may reklamo, ito ang parusa. Cassandra, namutla si Aling Rosa. Wag mong. Pero huli na. Sa lakas ng kilos, ibinuhos ni Cassandra ang timba ng maruming tubig, diretso kay Aling Rosa at sa 2 bata. Sabay-sabay na sigaw nila. Naligo sila sa maruming tubig na bumalot sa damit, balat, at buhok. Ang mga bata ay halos hindi makahinga sa amoy. Si Rosa naman ay natigilan, hindi makapaniwala sa ginawa ng babaeng dapat ay nagmamahal sa anak niya. Mabaho. Madumi. Hindi ba kayo sanay? Pangungutya ni Cassandra habang pinupunasan ang kamay na parabang nadumihan pa siya kahit siya mismo ang gumawa. Si Lucas ay humagulgol. Lola, ang sakit po ang lakit. Ginapang ni Miguel ang kapatid upang akayin ito. Tama na, Etikas, please, tama na. Ngumisi muli ang babae pero ibang-iba na ang mukha niya, halos wala ng bakas ng bait o dignidad.
Ito pa lang ang simula. Gusto ninyong sumunod sa akin? Dapat matuto kayong. BM. Isang napakalakas na tunog ng pagsara ng pinto sa ibabang palapag ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Napatigil si Cassandra. Kumunot ang noo niya. Hindi ito oras ng delivery. Hindi rin niya inaasahan ang kasambahay dahil pinawi niya ang lahat kaninang umaga. At siguradong sigurado siyang nasa business trip pa si Adrian at hindi uwi hanggang sa susunod na linggo. Sinong pumasok? Bulong niya, kinakabahan. Pumiglas ang hininga ng dalawang bata habang unti-unti silang umaasa. Si Rosa naman, napakapit sa dibdib, nakaramdam ng kakaibang tibok ng puso. Narinig nilang muli. Tak, tak, tak. Mga yabag. Mabigat. Pamilyar. At papalapit. Malalim ang boses na sumunod, galit, malamig, pero kontrolado. Cassandra. Parang naniwala agad ang buong bahay na may Diyos. Naporong si Cassandra. Nanlaki ang mata. Nilunok ang natuyong laway. Hindi pwed. At bago pa siya makapaghanda, tumayo sa bungad na hagdan ang taong kinatatakutan niyang makita sa eksaktong sandaling iyon. Si Adrian. Basang-basa ng pawis, kagagaling lang sa airport at kita sa mukha niya ang pagod, pero mas nangingibabaw ang galit na halos umusok sa loob ng mata. Nanlaki ang mata niya. Kumunot ang noo. Bumigat ang panga. At nang makita niya ang ina at mga anak, basang-basa ng maruming tubig. Nanginginig. Umiyak. At takot na takot. Dahan-dahan siyang bumaling kay Cassandra. Kahit kailan, sabi niyang mababa pero nakakatindig balahibo, hindi ko inakalang magagawa mo to. At doon nagsimula ang impyerno para kay Cassandra. Part 2, 2,000 words. Tahimik ang buong mansyon, hindi yung normal na katahimikan, kundi yung uri ng katahimikan na parang pinipigil na madingding ang sariling paghinga. Nakapako ang mga mata ni na Rosa at ng mga bata kay Adrian, nang gayon ay nakatayo sa gitna ng hagdan, nanlalamig ang tingin, at para bang bawat segundo ay nagtatala ng bawat detalye ng ginawa ni Cassandra. Si Cassandra naman ay hindi makagalaw. Pakiramdam niya ay lumilit ang sariling katawan habang unti-unting bumabagsak sa kanya ang bigat ng nakahahalata niyang galit ng asawa. Kumunot ang noo niya, pero agad niyang sinubukang bumuo ng ngiti, pilit, desperado. Adrian, mahal, hindi ito. Ngunit hindi pa man niya natatapos ang salita ay nagtaas na ng kamay si Adrian, hindi para saktan siya, kundi para patahimikin siya. Isang galaw lang ng kamay, pero sapat para manigas ang buong paligid. Baba, malamig na utos ni Adrian, hindi tumataas ang boses, pero bawat pantig ay parang talim. Napalunok si Cassandra. Mahal, pwede ba nating pag-usapan? Cassandra, muling sambit ni Adrian, mababa, buo, at puno ng panginginig na pinipigil ang galit. Sabi ko, baba. Hindi na siya nagtanong. Hindi na siya pumalag. Dahan-dahan siyang naglakad pa ibaba ng hagdan, halos tinitipid ang hakbang na parang may minahan sa bawat yapak. Nang tuluyan siyang bumaba, saka lamang lumapit si Adrian sa kanyang ina at mga anak. Mama, bulong niya, sabay yuko para tingnan ang mukha ni Aling Rosa, na nanginginig pa rin ng baba. Anong nangyari? Hindi agad nakasagot ang matanda. Tila natuyuan ng boses, nanginginig ang kamay at may halong hiya, pagod at sakit ang kanyang mga mata. Anak, halos pabulong niya. Hindi ko na sana sasabihin. Pero, si Miguel ang mabilis na sumingit, pinipigil ang luha. Daddy, ibinuhos niya po, yung maruming tubig. Kanina pa po kami inaaway, dagdag ni Lucas, nanginginig at namumula ang ilong. Pinapagalitan po kami para sa kahit anong bagay. Hindi na mabilang kung ilang emosyon ang biglang sumulpot sa mukha ni Adrian, galit, biglang pagsisisi, sakit, at matinding pagkadismaya sa sariling pagpili ng babaeng dinala niya sa buhay nila. Dahan-dahan niyang nilingon si Cassandra. Bakit? Isang salitang halos hindi marinig, pero nakakatakot. Kumapit si Cassandra sa palda niya, nanginginig. Mahal, hindi mo naiintindihan. Ang mga bata, ang mama mo. Huwag mong isama ang pamilya ko sa pagkakamali mo. Putol ni Adrian, matalas ang tingin. Sagutin mo lang ako. Bakit mo sila sinaktan? Huminto si Cassandra. Nagpikit sandali, pilit nag-isip ng paliwanag. Ang dating kumpiyansa niyang postura ay naglaho na, ang naiwan na lang ay takot at desperasyon. Dahil lagi nila akong minamalit, bulalas niya. Pakiramdam ko, hindi ako nila gustong maging asawa mo.
Kahit anong gawin ko, mali. Kahit anong sabihin ko, masama. Ano bang gusto nila? Umasta akong katulong. Malit. Katulong, ulit ni Adrian, mababa ang tono pero puno ng apoy. Sinabihan ka ba nila? Minura ka ba nila? Sinaktan ka ba nila? O ikaw ang gumawa niyan sa kanila? Hindi makasagot si Cassandra. Pinahirapan mo sila, dagdag ni Adrian. At ang mas masama ginawa mo to habang wala ako. Dahil wala ka, balik ni Cassandra, halos sumisigaw. Lagi kang wala. Palagi silang nasa paligid ko. Parang ako ang hindi asawa rito. Pamilya mo sila, hindi ko sila kailangan mahalin. At doon na nagdulot na mas malalim na kirot ang sumunod na sinabi niya. At hindi ko kailanman minahal ang mga batang yan. Parang tumigil ang oras. Napasinghap si Rosa. Humagulgol si Lucas. Napasigaw si Miguel. Daddy, ayoko na sa kanya, please. Tumalikod si Adrian sa sandaling iyon. Hindi dahil iwasan niya si Cassandra, kundi dahil baka sa mga susunod na segundo ay may gawin siyang pagsisisihan niya. Pinikit niya ang mata, huminga ng malalim, at saka muling humarap. Cassandra, umayos ka, pabulong niyang sabi. Dahil ang narinig ko ngayon, iyon ang pinakamalaking pagkakamali mo. Adrian. Ngunit hindi pa siya natatapos nang lumapit si Adrian, mabagal pero buo ang bawat hakbang. Ang pagmamahal, sabi niya, hindi yan nagbubulag sa tama at mali. Akala ko kaya mo kaming tanggapin. Akala ko kaya mo magmahal hindi lang sa akin, kundi sa mga mahal ko. Napeling siya, mabigat. Pero mali pala ako. Nagsimulang manginig ang baba ni Cassandra. Hindi ka pwede magdesisyon ngayon. Emosyonal ka. Nagagalit ka. Hindi mo naisip. Hindi, putol ni Adrian. Matagal ko nang inisip. Hindi nakapagsalita si Cassandra. Marahan niyang nilapitan ang mga anak, isa-isang kinuha ang kamay nila, at inalalayan patungo sa kanilang mga kwarto. Maligo muna kayo, mga anak. Papunta ako agad sa inyo pagkatapos. Sumunod ang dalawa, pero bago sila umakyat, inakap nila ang lola nila. Si Cassandra, nang gayon ay mag-isa sa gitna ng sala, ay nakatingin kay Adrian na hindi man lang tumitingin pabalik. Sa unang pagkakataon, nawala ang kapangyarihan niya. At sa unang pagkakataon, natakot siya hindi dahil nahuli siya, kundi dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin ni Adrian pagkatapos. Nang makabalik si Adrian sa sala, tumayo siya sa harap ni Cassandra. Magpak ka na, malamig niyang sabi. Nagulat si Cassandra. Anong ibig mong sabihin? Tapos na tayo. Parang binuhusan siya na napakalamig na tubig. Hindi siya nakagalaw. Hindi siya nakapagsalita. Parang unti-unting nabiyak ang mundo niya. Adrian, please, halos magyak-giyak niyang bulalas. Mahal kita. Lahat ng ginagawa ko, para sa'yo. Huminto ka, sagot ni Adrian, walang bahid ng pag-alinlangan. Hindi mo ako minahal. Minahal mo ang pangalan ko. Ang pera ko. Ang buhay na dala ko. Pero ang pamilya ko. Wala sa puso mo. Napaluhod si Cassandra, agod, wasak, umiyak. Please give me a chance. Pero hindi na siya tiningnan ni Adrian. Umalis ka habang hindi pa ako nawawalan ng kontrol. Hindi pa man nakakasagot si Cassandra, may narinig na silang boses mula sa itaas na hagdan. Si Miguel. Daddy. Nilingon siya ni Adrian. Nakita niyang nanginginig si Miguel, pero pinipilit maging matapang. Daddy, wag na siya dito please. Tumulo ang luha ni Adrian. At iyon ang nagbigay ng huling hatol. Tumingin siya kay Cassandra. Iyan ang sagot. At tuluyan nang bumagsak si Cassandra, hindi dahil tinulak siya, kundi dahil sa bigat ng sariling konsensya at sariling ginawa. At sa unang pagkakataon, gusto niyang sisihin ang sarili. Part 3, 2,000 words. Ang buong mansyon ay tila nagbago ng temperatura ng gabing iyon. Para mas lumamig, mas lumawak ang katahimikan at mas mabigat ang bawat paghinga. Habang nag-impact si Cassandra sa guest room, halos nanginginig ang mga kamay niya. Hindi pa rin niya matanggap na ganoon kabilis na gumuho ang lahat ng pinanghawakan niya. Sa kabilang dulo naman ng mansyon, si Adrian ay nakaupo sa gilid ng kama ni Miguel at Lucas. Parehong bagong paligo ang dalawang bata, pero hindi nawala ang pamumumunggay ng kanilang mga mata, hindi pagod, kundi takot na baka hindi na bumalik ang kanilang ama sa kwarto. Umupo si Lucas sa kandungan ni Adrian.
Daddy, alis na ba talaga siya? Mahina niyang tanong. Hinaplos ni Adrian ang buhok ng anak. Anak. Pero hindi dahil kasalanan niyo. Hindi rin dahil kasalanan ni Lola. Si Miguel naman, na lagi sanang matapang, ay huminga ng malalim bago magsalita. Bakit po siya naging ganon, Daddy? Akala ko po good person siya. Napatingin si Adrian sa kisam, hindi dahil iniwasan niyang sagutin, kundi dahil parang nangangapa siya na tamang salita. Alam niyo, mga anak, mahina pero buo niyang sabi, minsan sa buhay may mga taong magaling magtago ng tunay nilang ugali. At kahit tayo ay mabait, hindi ibig sabihin ay magiging mabait din sila. Nagkatinginan ang magkapatid. Hindi nila lubos na naintindihan, pero ramdam nila ang bigat ng salita. Umupo si Adrian sa gitna nila at tinakap ang dalawa. At gusto kong malaman niyo, dagdag niya, na hindi ko hahayaang ulitin na kahit sino ang ginawa niya sa inyo. Napasandal ang dalawang bata sa kanya, sabay nilang niyakap ang ama. At sa sandaling iyon, napagtanto ni Adrian kung gaano niya sila kinaligtaan, kung gaano siya nabighani sa ilusyon na isang perfect wife na hindi pala totoo. Nang makatulog ang mga bata, lumabas si Adrian sa hallway. Sa bawat hakbang niya papuntang guest room, naririnig niya ang mga hikbi ni Cassandra sa loob. Hindi siya huminto. Hindi niya kinatok. Hindi niya kinausap. Pero nang marating niya ang pinto, napansin niyang bahagyang nakaawang ito. At doon niya nakitang nakaupo si Cassandra sa sahig, yakap ang sarili, punong-puno ng luha ang mukha. Ang mga mamahaling damit na ipinasok niya sa maleta ay nagkalat na parang wala ng halaga. Hindi niya kaya mag-ayos ng maayos, o baka hindi niya na kaya magpaayos pa sa sarili. Adrian, tinawag siya ni Cassandra, halos paos ang boses. Wala akong ibang mahal kundi ikaw. I swear. Hindi gumalaw si Adrian. Nanatili siyang nakatayo sa may pinto, nakasilip pero hindi lumalapit. Alam mo, malamig niyang sabi, maraming pagkakataon para huminto ka. Para piliin mong maging mabuti. Para piliin mong igalang sila. Pero hindi mo ginawa. Minulat ni Cassandra ang mata, umiyak. Nagkamali ako. Tao lang ako. Nasaktan din ako, Adrian. Hindi ko ginusto. Hindi mo ginusto, ulit ni Adrian. Hindi mo ginusto kahit tinapon mo ang maruming tubig sa ulo ng mama ko. Kahit pinayak mo ang mga anak ko sa araw-araw. Kahit minura mo sila. Pinagutom mo sila. Dinuro-duro mo silang parang hindi sila tao. Napalunok si Cassandra, hindi makatingin sa kanya. Adrian, please. Give me one more chance. Last chance. Gagawin ko ang lahat. I will change, I promise. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. I was jealous, nalulungkot. I felt like an outsider. Hindi sila ang gumawa noon sa iyo, sabi ni Adrian. Ikaw ang gumawa noon sa sarili mo. Walang salitang nakalabas kay Cassandra. Umiyak siya, humahabol na hininga, nautal, pero walang lumalabas na matinong paliwanag. Tumalikod na sana si Adrian nang biglang bumangon si Cassandra at hinawakan ang braso niya. Please, Adrian, wag mo akong paalisin. Hindi ko alam saan pupunta. Wala akong pamilya. Wala akong babalikan. Ikaw lang meron ako. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kamay nito. At dapat mong tandaan, marahan pero masakit niyang sagot, na sila ang meron ako. At sila ang pipiliin ko. Palagi. Parang nabasag si Cassandra sa marahang pagtanggi na iyon. Hindi dahil sinigawan siya ni Adrian, kundi dahil napakatahimik, butong-buto, at sigurado. Walang puwersa, pero walang puwang para kontrahin. Umalis si Adrian nang hindi na lumingon pa. Nang gabing iyon, nakaupo si Cassandra mag-isa sa dilim ng guest room. Nakatitik sa dingding, kinakagat ang labi hanggang dumugo, iniisip kung paano niya ayusin ang hindi na maayos. Pero ang totoo, hindi na iyon ang tanong. Ang tanong ay kung paano siya umabot sa ganito. At kung bakit, sa lahat ng pagkakataong pwede siyang maging mabuti, mas pinili niya ang kabaliktaran. Kinabukasan, nagsimulang mag-impek si Cassandra. Walang tumulong sa kanya. Ni isa. Wala ring nagbukas na ilaw sa hallway nang dumaan siya. Wala ring nagtanong kung kailangan ba niya ng tubig o pagkain. At sa unang pagkakataon mula nang maging asawa siya ni Adrian, na-feel niya kung ano ang tunay na pagiging walang halaga. Habang pababa siya ng hagdan, dala ang dalawang maleta, natanaw niya si Adrian sa sala. Nakaupo, nakakuyom ang kamay at halatang hindi natulog buong gabi.
Sa tabi nito, nakaupo si Rosa habang tahimik na nangingista ng luha. Nang makita ni Cassandra ang tanawing iyon, muntik na siyang mapaupo sa hagdan. Adrian, tawag niya, halos pabulong. Hindi siya nilingon ni Adrian. Pero si Miguel at Lucas, na nasa likod ng sofa, ay lumabas. Magkadikit silang naglakad papunta sa ama at sabay na humawak sa kamay nito. At doon tuluyang natanto ni Cassandra, wala siyang lugar sa tanawing iyon. Kahit kailan. Lumapit siya ng isang hakbang, pero humarang si Miguel. Hindi siya sinigawan ng bata. Wala siyang sinabi. Tumingin lang ito sa kanya ng diretso, malamig, at may matagal ng naipong sakit. Please umalis ka na, mahinahong sabi ni Miguel. Ayaw ko magalit pa si Daddy at ayaw ko na ring masaktan si Lola. Tatlong salita ang napatigil sa mundo ni Cassandra. Ayaw ko na ring masaktan si Lola. Ang mga salitang iyon ay parang 10 punglo na sabay-sabay tumama sa konsensya niya. Napaupo siya sa hagdan, napayak, at sa unang pagkakataon, walang halong pag-arte ang pagyak niya. Ngunit huli na. Walang lumapit para damayan siya. Walang nag-abot ng panyo. Walang nagtangkang alamin kung ayos lang ba siya. Hindi dahil wala silang puso. Kundi dahil pagod na sila. Marahan siyang tumayo matapos ang ilang minuto at nagpatuloy pababa. Nang makarating siya sa pintuan, naririnig niya ang marahang pag-iyak ni Rosa at ang paghinga ni Adrian na parang pinipigilan ang galit at sakit. Hindi na siya lumingon. Hindi na siya nagpaalam. At sa unang pagkakataon mula nang makilala niya si Adrian, natuto siyang maglakad mag-isa. Sa labas ng mansyon, tumawag siya ng taxi. Tinignan niya ang malaki at marangyang bahay na minsan niyang inangkin. Bahay na hindi naman pala para sa kanya. Habang papalayo ang taxi, wala siyang ibang nararamdaman kundi isang tanong na paulit-ulit bumubulong sa utak niya. Paano kung naging mabuti ako? Tanging ang etyo ng sariling tanong ang sumagot. Pero hindi ka naging mabuti. Samantala, sa loob ng mansyon, hinarap ni Adrian si Rosa at ang mga bata. Mama, bulong niya, I'm sorry. Hindi ko nakita agad. Hindi ko kayo naprotektahan. Hinawakan ni Rosa ang kamay niya. Anak, hindi pa huli ang lahat. Inakap niya ang ina. Inakap niya ang mga anak. At doon niya naramdaman, para siyang matagal nang nawala, at ngayon lang muli nakabalik. At sa puso ni Adrian, may isang pangakong nabuo. Hindi na maulit ang ganitong sakit. Hindi na ulit makakapasok ang kasamaan sa pamilya niya. At hindi niya alam magsisimula na ang tunay na karma para kay Cassandra. At tunay na paggaling para sa pamilya, Part 4. Sa mga sumunod na araw matapos ang halos masaklap na bisita ni Alex, tila mas naging madilim ang oras sa loob ng mansyon. Si Bianca, bagamat nakangiti sa harap ni Alex, ay mas lalong nag-init ang dugo sa mag-ina. Hindi na niya halos may tago ang galit, at ang galit na iyon ay unti-unting humahanap na mas malalang paraan upang balaan, saktan, at takutin sina Lola Mila at ang mga bata. Isang hapon, habang papalubog ang araw at nagsisimula na ang mga ilaw na mansyon, tahimik na naglalakad si Lola Mila papunta sa kusina para maghain ng maliit na merienda sa mga bata. Pinag-ipunan niya pa iyon mula sa sariling baon na tinabi niya noong isang linggo, isang maliit na piraso ng mamon at tig-isang gatas para kina Liam at Lucas. Ngunit pagpasok niya sa kusina, naroon si Bianca, nakaupo sa island counter. Hawak ang basong may halong alak, at nakatitig sa kanya na para bang isang mabangis na hayop na matagal nang pinipigilang umatek. Anong daladala mo na naman diyan, ha? Malamig na tanong ni Bianca. Merienda lang po para sa mga bata, mahinahang sagot ni Mila. Gusto ko lang po sana silang mapasaya kahit, hindi siya pinatapos ni Bianca. Hindi mo ba naintindihan? Hindi ka na dapat dito. Hindi ka na dapat umaakto na parang ikaw ang may-ari ng bahay. Mga anak ni Alex yan, pero ako ang asawa niya ngayon. Ako ang masusunod dito. Anti-unting naglakad si Bianca papalapit. Ang takot, ramdam na ramdam ni Mila mula sa mga yabag nito. Bigla niyang hinablot ang tray ng pagkain at itinapon sa sahig. Kumalat ang mamon, tumapon ang gatas. Wala silang karapatang matuwa dahil sayo. Napasigaw si Mila sa gulat, ngunit hindi siya lumaban. Bianca, maawa ka naman. Mga bata lang sila. Ngunit tumawa lamang si Bianca, isang tawang walang kaluluwa, puno ng panlilibak. Maawa? Ako? Dito sa 2 batang araw-araw nagpapalala sa akin.
Hindi mo alam kung gaano ako nayirita pag naririnig ko ang halakrak nila, ang ingay nila, at ang presensya nila. Alam mo kung bakit? Kasi habang kasama nila si Alex, ako ang nakakaligtaan. May tumulong luha sa gilid ng mata ni Mila. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot na baka pati ang mga bata ay dumanas na naman ng panibagong kalupitan. Hindi mo kailangan pagsalitaan ang mga bata. Nananahimik lang naman sila, pakiusap ni Mila, halos pabulong. Ilang segundo ang lumipas bago muling nagsalita si Bianca, mabagal, puno ng banta. Simulang gayon, hindi ka nalalabas ng kwartong yan kung hindi ko sinasabi. At ang mga batang yon? Walang merienda, walang laro, walang kasiyahan kung ayaw ko. At tuluyan nang iniwan ni Bianca si Mila, naglalakad palayo ng mayabang, habang nakangisi pa. Sa kabilang banda, sa kwartong hinati lamang na isang peder, nakasilip si Liam sa maliit na crack sa pintuan. Narinig niya ang lahat. Nakita niya kung paanong tinapon ni Bianca ang pagkain. Narinig niya ang mura, ang galit, ang pagmamaliit. At sa murang isip ng bata, biglang tumatak ang isang pangako, tatawagan niya ang papa nila. Kahit anong mangyari. Subalit wala siyang telepono. At bawal silang bumaba nang hindi maaaring makita ni Bianca. Hindi niya alam paano, ngunit alam niyang may kailangan siyang gawin. Kinagabihan, habang tahimik ang buong mansyon at mahimbing ng tulog ang lahat, lumabas ng dahan-dahan si Liam sa kanilang kwarto. Barefoot siya, hawak ang maliit na laruan na nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob, isang lumang robot na bigay ni Alex. Tumapat siya sa pinto ng kwarto ni Bianca. Naririnig niya ang paghilik nito. Nakahinga siyang maluwag. Dahan-dahan siyang bumaba sa unang palapag, halos kumapang, para hindi marinig ang tunog ng kahoy na sahig. Ang tanging liwanag ay mula sa moonlight na tumatama sa malalaking bintana ng mansyon. Pagdating niya sa study room, nakita niya ang cellphone ni Bianca na nakapatong sa mesa. At parang itinulak siya ng tadrana, o baka natapang, kinungo niya ang telepono. Kinuha niya ito. Nabuksan niya. At tinawagan niya ang numerong kabisado niya kahit hindi niya paganap na kayang bumasa. Papa, pause at mahina niyang bulong nang sagutin niyon. Papa, uwi ka na po. Samantala, si Alex ay nasa isang late-night meeting kasama ang mga board members. Nang makita niya ang tawag ni Bianca sa personal niyang phone, napakunot siya no. Hindi naman daw ito tatawag ng ganitong oras. Hello! At doon, narinig niya ang boses ni Liam. Mahina. Nanginginig. At may pangingibabaw na takot. Papa, si Bianca, sinaktan niya si Lola. Para bang biglang nagdilim ang buong mundo ni Alex. Tumayo siya mula sa mesa nang hindi man lang nagpapaalam. Anak, nasaan ka? Ligtas ka ba? Mabilis niyang tanong. Nasa kwarto po, natutulog ka si Tita Bianca. Makinig ka sa akin, Liam, mariin ni Alex, halos hindi maintindihan dahil sa galit at kaba. Huwag kang lalabas. Kasama mo ba si Lucas? Opo. Okay. Lock mo ang pinto. Pupunta na si Papa. Gayon na. At sa loob lamang na 30 segundo, lumabas ng gusaling iyon si Alex, sumakay sa kotse at pinaandar ito ng mas mabilis kaysa sa karaniwan. Hindi iyon basta pag-uwi. Iyon ay pagraragasa ng isang ama na handang puksain ang sinuman na sasaktan ang kanyang pamilya. Habang papalapit ang kotse ni Alex sa mansyon, hindi pa niya alam ang buong istorya, pero alam niya sa puso niya na hindi iyon maliit na bagay. Hindi iyon simpleng away. Hindi iyon simpleng selos. May mali. May masama. May ginagawa si Bianca habang wala siya. At ngayon, mismong anak niya ang humingi ng saklolo. Halos sumabog ang dibdib niya sa galit. Pagpasok niya sa gate, ni hindi niya pinatay ang makina nang huminto ang kotse. Mabilis niyang binuksan ang pinto, tumakbo papasok, binuksan ang front door gamit ang access code. At pagpasok niya, nakita niya si Bianca. Nakaharap sa hagdan. Gising. May hawak na tabo. Pon na malabong tubig. At itinatapon niya iyon sa direksyon na hallway papunta sa guest room kung saan naroon si Mila. Iyan, bumulwak ang malakas na boses ni Alex. Halos mabitawan ni Bianca ang tabo. Alex. Bakit nandito ka? Hindi mo sinabi. Ngunit hindi siya nakinig. Dumiretso siya, mabilis, galit na galit, at dumampot ng basang lampin mula sa sahig. Halatang ginamit ni Bianca upang linisin o ipahid sa kung kaninong mukha kanina. Sigaw niya.
Bakit Kay nagtatapon ng maruming tubig harap ng kwarto ng nanay Kay? Biglang namutla si Bianca. Hindi yan. Hindi mo naiintindihan, Alex. Hindi yan. Ngunit hindi pa man siya nakakatapos, biglang lumabas si Mila mula sa kwarto, nanginginig, basang-basa ang laylayan ng damit, at halatang katatapos lang umiwas mula sa isang basing pagbuhos. Alex, mahina niyang bulong. Anak, huwag ka magalit, ako na lang sana. Pero hindi na niya napigilan si Alex. Bianca. Sa harap ko. Harap kayang paliwanagan T. At doon nagsimula ang hindi niya inaasahang sagupaan. At dito rin magsisimula ang pagbagsak ng isang babaeng akala niya ay hindi mahuhuli. Gayon, wala na siyang matatakbuhan. Wala na siyang may tatago. At wala nang makapipigil kay Alex. Final part. Nakatayo si Bianca sa gitna ng sala, nanginginig, habang nalalamig ang buong paligid na para bang mismong hangin ay galit kay sa kanya. Si Alex, nakapamiwang, malalim ang paghinga, at punong galit ang mga mata, galit na hindi niya pa nakita mula rito kahit noong pinakamalalaking problema sa negosyo. Si Mila naman, nakatayo sa likod ni Alex, hawak ang braso niya para pigilan ang anak na baka sumobra ang galit. Sina Liam at Lucas ay nakasilip mula sa itaas ng hagdan, nanginginig, pero ramdam ang ginhawang dumaiting na ang taong inaasam-asam nilang proteksyon, ang kanilang papa. Simulan mo, malamig na sabi ni Alex kay Bianca. Ipaliwanag mo sa amin lahat ng ginawa mo. Nagpalingaling na si Bianca, karang hinahanap ang tamang salita. Alex, hindi mo naiintindihan. Ako na ang asawa mong gayon. Ako na dapat ang sentro ng buhay mo. Pero simula noong dumating sila, wala kang dahilan, sigaw ni Alex, kasabay ng pagkalat na etso sa buong mansyon. Walang dahilan para saktan ang nanay ko. Walang dahilan para takutin ang mga anak ko. At lalong walang dahilan para pagbuhusan mo sila ng maruming tubig. Natigilan si Bianca. Hindi siya sanay na pagsigawan. Mas lalong hindi niya inaasahang mawawalan siya ng kontrol sa isang lalaking kaya niyang bihagin na matamis na salita noon. Alex, I'm sorry. Hindi ka sorry, putol ni Alex, matapang at mariin, nagsisisi ka lang dahil nahuli ka. Humigpit ang hawak ni Mila sa braso ng anak niya, takot na baka sumabog ang emosyon. Ngunit ang boses niya ay mahinahon, puno ng sakit. Anak, huwag mo nang hayaan mas lumala pa to. Ang totoo, ilang linggo na niyang ginagawa to. Biglang tumingin si Alex kay Mila, halatang muntik na mabasag ang tiwala sa sarili dahil sa hindi niya nakita. Ano? Ma, bakit hindi mo sinabi sa akin? Bulong niya, halos pabulong pero puno ng bihati. Pinunasan ni Mila ang luha. Kasi ayaw kong guluhin ka. Ayaw kong isipin mong nagrereklamo ako. At baka saktan niya ang mga bata kung nagsumbong ako. Napangiwi si Alex. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Hindi lang siya naloko, napabayaan niya ang pinakamamahal niyang tao. Liam, Lucas, mga anak, tawag ni Alex. Dahan-dahan silang bumaba. Niyakap sila ni Alex, mahigpit, parang ayaw niya nang mawalay sa kanila. Pasensya na. Hindi ko kayo naprotektahan, hikbi niya. Papa, natakot po kami, bulong ni Liam. Mas lalong sumidhi ang galit ni Alex. Muli siyang humarap kay Bianca. Gayon, hindi na siya simpleng galit. Isa siyang ama at anak na tinraidor na taong pinagkatiwalaan niya. Bianca, malamig na malamig ang boses niya. Simulang gayon, wala ka ng karapatan manirahan dito. Napatigil si Bianca, nanlaki ang mata. Ano? Alex, hindi. Ako ang legal mong asawa. Hindi mo ako basta pwedeng palabasin. Manood kay, sabi ni Alex, sabay pindot ng remote sa bulsa niya. Lumabas ang CCTV footage sa malaking T, lahat ng footage na hindi alam ni Bianca na naka-enable. Ang pagbuhos ng maruming tubig, ang paninigaw kay Mila, ang pagpuwersa sa mga bata, ang pagbabanta. Napahawak si Bianca sa bibig niya, nanginginig. Hindi impossible, bakit may? Lahat ng kwarto sa mansyon na ito, may surveillance, sagot ni Alex. Petty hallway. Petty kusina. Hindi ko yan nilagay para bantayan ka, pero salamat at pinalabas mo ang tunay mong pagkatao. Bigla siyang lumuhod, umiyak. Alex, please. Hindi ako masama. Naging emosyonal lang ako. Nadala lang ako. Hindi iyon pagiging emosyonal, marihing sagot ni Alex. Iyon ay pagiging abusado. Iyon ay pagiging malupit. At iyon ay isang pag-attack sa pamilya ko.
Dumiretso siya sa mesa, kinuha ang envelope. Divorce papers. Gayon pa lang, pumirma ka. Alex, please, hindi puwed. Kung hindi ka pipirma, banta ni Alex, isasampa ko lahat ng kaso. Child abuse. Elder abuse. Harassment. Lahat. At may ebidensya ako. Nanginig ang buong katawan ni Bianca. Alam niyang tapos na ang laban. Talunan siya. Nabunyag na ang kanyang tunay na kulay. Pagkatapos ng ilang minuto, nanginginig ang kamay niyang pumirma. Nang matapos siya, tumayo si Alex at nagbigay ng huling salita. Bianca, sabi niya, hindi nagalit pero puno ng paghamak. Hindi ka natalo dahil wala kang pera. Natalo ka dahil wala kang puso. Pinatapon niya ang mga gamit nito at tinawag ang mga security guard upang ihatid siya palabas. Sa huling pagkakataon, tumingin si Bianca kay Mila at sa mga bata. Pero ang nakasalamin sa mga mata nila ay hindi awa, kundi lakas na hindi niya kailanman nagawa. At iyon ang pinakamasakit sa lahat. Pag-alis ni Bianca, bumalik sa loob ang katahimikan. Muling humarap si Alex sa kanyang pamilya at sa wakas, huminga ng maluwag. Mga anak, simulang gayon, walang sinuman ang makakasakit sa inyo habang buhay ako. Niyakap niya sila, mahigpit, puno na pangakong hindi na muli maulit ang ganoong sakit. At sa gabing iyon, unang beses matapos ang mahabang panahon, ang mansyon ay may init na ng tunay na pamilya. Hindi ng pera, hindi ng titulo, kundi ng pagmamahal, proteksyon, at katotohanan. At iyon ang tunay na kayamanan na isang bilyonaryo. Outro, Filipino, perfect for YouTube narration. Maraming salamat sa panonood ng kwentong ito. Sana ay nadama ninyo ang bigat ng katotohanan, ang sakit ng pagtataksil, at ang tamis na hustisyang dumarating sa tamang oras. Ang kwentong ito ay paalala na hindi lahat ng nasa magandang anyo ay may magandang puso, at hindi lahat ng tahimik ay mahina. Minsan, ang tunay na lakas ay yung kayang magtiis hanggang sa dumating ang sandaling lumabas ang katotohanan. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakaantig, nakakagulat, at nagbibigay aral na Filipino stories. Hanggang sa susunod na kwento, ingat lagi at tandaan. Sa bawat pagtataksil, may katapat na hustisya. At sa bawat sakit, may naghihintay na bagong simula.